paano po naging pasok ang onion, yung usaping sibuyas po dito po sa inyong kagawaran po? Opo, ito pong onion na ito, yung tinatawag po nating cartel, ang nangyari po kasi dito is mga ano po ito, no, mga negosyante, mga businesses na nagte-trade at nagbebenta, nag-i-import ng onion. Ang ilalim po ng batas natin, kapag competitors po kayo, hindi po kayo pwedeng mag-usap-usap, hindi kayo pwedeng magsabwatan para makontrol niyo po yung presyo, yung supply. Kasi po pag nag-uusap-usap tayo, yung mga negosyo, imbis na nagko-compete tayo, tumataas po yung presyo, di ba? Dito po ang nangyari dito, pinag-usapan po nila kung ano po yung kailan po papasok yung import, ilan yung papapasukin, ilan po yung sa isang player, ilan naman sa isa, para po makontrol po nila yung supply. Kaya po, yun po, ang epekto niya is bumaba ang supply at tumaas po yung presyo sa merkado. Okay. Wala bang kakuntsaba itong mga ito? Itong, kasi 7 firms and their officers nagsabwatan, behaved like a cartel. Yung kasi yung ang modus daw, Sir Christian, they assigned yung mga sanitary and phytosanitary import clearances, no? SPSICs. Ang nag-i-issue niyan yung BPI, Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. So how can they do that? Can they actually do that without the collusion of yung BPI naman? Yung sa part po ng BPI at ng Department of Agriculture, hindi na po covered ng mandato namin yun, no? Kasi po, ganyan po is sa ombudsman po yan, RA 3019, kung merong kapabayaan, merong maling ginawa, ombudsman po yan. Kami naman po, ang tinitingnan namin, yung sa business side po, para kompleto po ang ano natin, whole of government approach po, no? Hindi po pwedeng doon lang tayo sa businesses, doon sa, hindi lang pala sa corruption, meron din po sa business. Kasi pag wala pong nagsusupply ng, kumbaga, lagay sa mga government, mapuputol po natin yung mga ganun kung meron man po. Pero hindi po namin sila tiningnan kasi labas po yun sa mandato namin. Oo. So Sir Christian, ito lang, para lang mas klaro lang po, no? Papatawan niyo po sila ng 2.4 billion na fines dito po sa 12 onion traders. And I just want to know, how did you arrive at 2.42 billion? Tapos ano yung time span, no? Is this over 2 years? Ano po yung ano? Kasi parang you divide it by 12, parang mga 200 million each lang po ito eh. Pero I'm sure limpak-limpak ang kinita po nito. Paano nyo po, how did you arrive at the 2.4 billion? Opo, sa batas po kasi, ang maximum na allowed na fine na multa na pwede naming ipataw, i-recommend na ipataw is, 110 million. 110 million po. Kapag ang involved po ay basic commodity or prime commodity, pwede po naming i-recommend na times 3. So, nagiging 330 million po ang maximum. Ngayon naman po, paano makompute yun? Galing po yun sa mga sales, gaano kalaki yung nabenta nila nung panahon na meron pong itong sabwatan na ito. At base po dun sa mga dokumento, ebidensya na nakalap namin, nagsimula po sila as early as 2019. Tapos, kinumpute po namin hanggang 2020, 21, 22, 23. Lampas-lampas po talaga ito ng 330 million, yung maximum po namin. Pero under the law, hindi na po namin pwedeng ma-impose lahat yun kasi yun po yung limit ng batas natin. So, umabot po talaga siya ng sobrang taas. Okay. So, ano pa ito? Kumbaga, mababa pa na parusa itong isinampal niyong 2.4 billion. Sa tingin ko po, kung papayagan ng batas na yung buong, buong kinita nyo, ibalik nyo sa or imulta nyo at ibalik nyo sa gobyerno, mas malaki pa po ito. Kasi hindi naman po tayo mag-i-import ng tingi-tingi. Pag nag-i-import tayo, syempre po, malakihan yan, di ba? Metric tons po ang pinag-uusapan dyan. So, malaki po talaga ito. Okay. Yung merong mga pangalan, we are looking at the names of those who are named in the complaint. Itong Lilia Cruz na yun, Lilia Lea Matabang Cruz, has always been in focus, no? Malimit na nababanggit po ang pangalan nitong Lilia Cruz na to. Pag usapin po ng agrikultura, ito ngayon, issue ng cartel, but even before, sa smuggling, agriculture, smuggling and all,
So ito po ba ano na to? So it's just a fine, no? Walang ang kaukulang parusa dito, walang jail time. Ito po ba ay maari pang iapela? Is this final and executory? Ano po, may legal remedy pa ba po sila dito sa pinataw ninyo 2.4 million na fine? Apo. So, linaw ko lang po, ang 2.4 billion na fine, billion, yun po sorry. yung na-recommend namin sa commission. Ngayon po, meron din pong pagkakataon yung mga respondents na to na napangalanan para ipagtanggol yung sarili nila. Due process po yun. So, they are afforded that. So, depende na po sa appreciation ng commission kung ano po yung decision nila. So, hindi na po ako pwede mag-comment doon. Sub judice na po yun. Nasa kanila na po yun. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.